Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihila lang ng Espiritu Santo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon ay sumasa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao na Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami na kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan ng sa unang-una, ngayon magpakailanman, at magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong kura paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Deus ibi est sa pagmamahal naroon ng Diyos sa pagmamahal naroon ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, inipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyaya, mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang Amen. manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bagaman lagi mong ginaganap ang pagliligtas sa lahat, subalit ngayoy higit mo itong kinukusang aming ikagalak. Tunghayan mo kaming iyong mga hinirang upang ang iyong pagtulong at paglingap na maaasahan ay siyang magpatatag sa mga kaanib ng iyong sambayanan at sa mga magiging kaanib pa pagsapit ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Titipunin ko ang mga Israelita mula sa mga dakong kinatapunan nila upang ibalik sila sa sarili nilang bayan. Sila'y pag-iisahin ko na lamang. Isa lamang ang magiging hari nila. Hindi na sila mahahati. Sila'y gagawin kong isa na lamang kaharian. Hindi na sila sasamba sa Diyos-Diyosan, ni gagawa ng kasuklam-suklam na mga bagay o anumang paglabag. Hindi na sila tatalikod sa akin. Lilinisin ko sila. Sila ang magiging bayan ko at ako ang magiging Diyos nila. Isang tulad ng lingkod kong si David ang magiging hari nila. Susundin na nilang mabuti ang aking mga utos sa tuntunin. Sila'y doon na maninirahan sa lupaing tinirahan ng kanilang mga ninuno. Sa lupaing ibinigay ko kay Jacob. Sila at ang kanilang mga anak at magiging anak na mga anak ay doon mananatili habang panahon. Isang haring tulad ni David na aking lingkod ang magiging pinuno nila magpakailanman. Gagawa ako ng isang tipan sa kanila. Ito ay tipan ng kapayapaan at mamamalagi magpakailanman. Pagpapalain ko sila at pararamihin. Itatayo ko sa kalagitnaan nila ang aking templo. Ako'y mananatiling kasama nila magpakailanman. Ako ang magiging Diyos nila. Sila ay magiging bayan ko. At kung mananatili sa kalagitnaan nila ang aking templo, malalaman ng lahat ng bansa na akong Panginoon ang humirang sa Israel upang maging akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutugon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Ulitin po natin. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng puon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng puon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway, na lubhang makapangyarihan at malakas. Akyat silang nagsisigawan sa tuwa, patungo sa bundok ng Sion, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng puon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, makikigalak, pari mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Magsitayo po ang lahat.
aming susundin. Wika mo'y aming tutupin. Sinabi ng poong mahal, kasamaan ay layuan, kasalanay pagsisihan. Kayo ay magbagong buhay, magbalik loob na tunay. Wika mo'y aming diringgin. Wika mo'y aming susundin. Wika mo'y aming tutupin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa kanya. Ngunit ang ilan sa kanila ay pumunta sa mga Pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo ang mga kagawad ng Sanhedrin. Ano ang gagawin natin? Wika nila. Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ng templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, "Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa?" Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay si Jesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Kaya't hindi na siya hayagang naglakad sa Judea. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pista ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautusan. Hindi nila nakita si Jesus sa templo kaya't nagtanungan sila, "Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi?" Ipinag-utos ng mga punong saserdote at ng mga Pariseyo na ituro ng sinumang nakaalam kung nasaan si Jesus upang siya'y maipadakip nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa ikalimang linggo ng 40 araw na paghahanda. At kung tutusin, ito na yung pagtatapos ng atin pong paghahanda. Mamayang gabi o bukas ay gugunitain na natin ng maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya yung tanong kanina sa ating ebanghelyo, nasaan ba si Jesus? Maging sa mga simbahan natin, hindi natin nakikita ang kanya pong imahin o larawan, hindi dahil siya ay nagtatago, kundi naghahanda din para sa kanyang pagpasok sa kanya pong pinakahuling yugto ng kanyang misyon. Tingnan po natin muli at balikan ang ilan sa mga salita at mga pahayag mula sa Ebanghelyo tungkol sa mga gawain ni Jesus. Nung Lunes, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita parurusahan."
humayo ka at huwag nang magkasala. Tandaan natin mabuti, no? Ito yung isang kwento tungkol sa isang babae na nahuling nakikiapid at ang pakikiapid, ang hatol dyan ay kamatayan at hinihiling nila kay Jesus kung ano ang parusa sa babaeng ito na nagkasala sa pakikiapid. Pero ang sabi niya, sino man ang walang kasalanan ang siyang unang bumato. At doon niya sinabi na hindi rin kita parurusahan. Hindi niya sinasabing tama at ipagpatuloy yung kasalanan, kundi ang sinasabi lang niya, lalong-lalo na no, sa ating mga pagdiriwang sa mga susunod na mga araw, ang gagawin ni Jesus ay para hindi tayo maparusahan, kundi upang tayo po ay mapatawad. Nung Martes, sa pagdiriwang natin ng kapistahan ng dakilang kapistahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria, matapos na paliwanagan ng anghel ng Panginoon si Jose, ito ay sinabihan niyang huwag matakot na pakasalan si Maria. Huwag matakot na tanggapin ang responsibilidad at misyon na maging asawa ni Maria, na magiging ama naman ni Jesus, itong si Jose. Kaya matapos ang paliwanagan na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Noong Miyerkules, muli sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Dahil dito sa pinahayag ni Jesus na siya ay anak ng Diyos, nung Huwebes, dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Nung Biyernes, kahapon, tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ni Jesus. At ngayon, muli pinapaalala, mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Ito yung mga nagiging paglalakbay natin at ito rin yung mga nag-udyok doon sa mga tao na siya po ay hatulan ng kamatayan dahil hindi nila matanggap na si Jesus ang Mesiyas, si Jesus ang tagapagligtas. Maganda po na mapagnilayan din natin no, na maraming pagkakataon sa buhay natin, o hindi man tayo, pero tayo po yung mga nambabato sa ating kapwa. Kapag hindi natin gusto ang isang tao, kahit anong ganda ng kanyang sinasabi, hindi rin natin tatanggapin. Ayaw natin sa mensahero, kaya ayaw din natin sa kanyang mensahe. Ito yung nangyari kay Jesus. Hindi nila matanggap na si Jesus, isang anak ng karpentero, anak ni Jose, anak ni Maria, walang formal na pag-aaral, hindi katulad nila. Kaya nagkaroon ng mga biases o mga panghuhusga kay Jesus na sinasabi nga din, paano siya natuto ng ganyan? Paano siya nakagagawa ng ganyan? Si Jesus lang yan eh. Kilala natin yan. Kilala natin sinong kapatid niyan. Kilala natin sinong pamilya niyan. Kaya kahit, no, sabi nga, hindi dahil sa mga sinasabi niya o sa mga ginagawa niya, magaganda ang ginagawa ni Jesus. Pero dahil hindi na nila matanggap kung sino si Jesus, hindi na rin nila matanggap ang kanyang mensahe. Yung mensahe na naglalaman na ang tanging hangad ng Diyos ay tayo ay mapalaya. At sinabi nga niya, sa katotohanan, doon tayo lalaya. Pero si Kristo ang katotohanan, ayaw nilang tanggapin. Kaya ito yung mas tutunghayan na natin. Pero nawa, tayo po, no? Baka kailangan talaga natin minsan bawasan, hindi kayang alisin, no?
yung mga biases natin, wag natin tingnan yung yung pagkatao lang, kundi yung mismong nilalaman ng mensahe. Yun yung kailangan natin mas maunawaan. Mahirap po kung agad-agad ay uhusgahan na natin ang isa't isa base sa kanyang kung sino siya o ano siya. Dahil hindi ito magiging o makakabuti para sa atin. Muli po, gaya na nasabi ko, kung hindi man tayo sana yung binabato, wag sana tayo ang nambabato ng kung ano-ano sa ating kapwa. Amen? Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin, sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming mga sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang mga samahan na bumubuo nito. Gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili, sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nananatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento. Kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit. Kaya't natatangi naming hiling, nalingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumauna, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam
bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang makangkilig, tungkulin na buksan ng aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyari. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami ay iyong dinudulutan ng walang hanggang buhay. Sa pagpapahayag namin sa pagsampalataya sa iyong ngalan, sa pagdiriwang na muling pagsilang noong kami binyagan. Tanggapin mo ang aming mga alay at panalangin upang ang mga umaasang magiging kaanib ng sambayanan ay wag masipayo sa kanilang inaasam, at ang mga umaasang patatawarin sa kasalanan ay tumanggap ng kanilang nilulunggating makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giling mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pahawang nais mong tubusin ng Mesiyas sa harap ng iyong kadakilaan. Tapos ang dila naming magsaysay sa pag-ibig na makapangyarihang sa krus ay itinangha. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinakong Kristo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakil. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumay.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Palad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ng Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapagsalo sa katawat dugo ng anak mo ay maging hindi nawa naiiba sa kanya. Sa pagtataglay ng buhay mong sa amin ay kanyang pamana. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Di po mamayang gabi ang simula ng atin pong pagdiriwang ng linggo ng palaspas. Sa pagpapakasakit ng Panginoon, tayo po ay magtitipon-tipon mamayang alas 5 ng hapon doon po sa may tinatawag nating Wet City, doon sa Binondo Minium Street, Valderrama Street. Doon po tayo, pakidala lang po ang inyong mga palaspas. Ang pagbabasbas po ng mga palaspas ay gaganapin tuwing bago po magsimula o sa umpisa po ng ating misa. At nais ko pong i-welcome dito po sa tahanan ng Mahal na Birhen ng Solidad, sina Roger and Hilda mula sa Vancouver, Canada, at si Vic and Cynthia mula po sa San Diego, California. Welcome po dito sa tahanan ng Birhen ng Solidad. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiluhod po ang lahat. O salutaris hostia, que celi pandis hostium, bella premunt hostilia,
sit sempiterna gloria, kibitam sin eterno, nobis dometim patria. Amen. Purihin natin ang amang nasa langit, pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin natin sa Yesu Kristo, bukal ng lahat ng pagpapala. Purihin ang Diyos magpakailanman. Purihin ang Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay. Purihin ang Diyos magpakailanman. Gaalay ng sarili. O Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng aming mga panalangin, gawain at hirap sa araw na ito, kasama ng mga merito ni Jesucristo para sa higit mong kaluwalhatian at sa katuparan ng iyong kalooban. Iniaalay rin namin ang mga ito bilang parangal kay Maria, ang mahal na Birhen ng Soledad, kay San Jose, sa aming anghel na tagatanod at sa lahat ng aming mga patron. Iniaalay namin ang mga ito para sa kapatawaran at kabayaran ng aming mga kasalanan, para sa pagbabalik loob ng mga makasalanan, para sa mga namatay, para sa pananatili sa kabutihan ng mga matuwid, para sa mga layunin ng Santo Papa, at upang makamit ang mga indulhensya na makakatulong sa mga kaluluwa sa purgatorio. Iniaalay namin ang mga ito para sa sarili naming kapakinabangang espiritual at ng aming mga kapatid at para sa lahat ng taong dapat naming ipagdasal. At iniaalay rin namin ang mga panalangin, gawain at hirap na ito bilang pasasalamat sa lahat ng mga biyayang aming natanggap at matatanggap pa sa pamamagitan ng mga merito ni Jesucristong anak mo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Kapag ako'y nag-iisa at walang makasama, kapag ako'y nalulungkot at bigat na bigat sa problema, masulyapan lamang kita, Ina. Alam kong ako'y hindi nag-isa sa pagpasan sa mga problema. Kapag ako sa mundo ay nawawala, takot at pangamba ay laging nagbabadya, masundan lamang kita, Ina. Paglalakbay ay anong ginhawa sa pag-asa na
dulot ng iyong akay. O mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba, hindi mo hinayang mag-isa. O mahal na ina, sa'yo ako maasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakaliga. Reynang ina, kaya naman mahal kong ina, ako na tumanggap ng iyong pagpapala sa iyo. Paanan ako ay nagpapatira pa, naririto ako. O ina, upang puso ko'y italaga, sapagkat ikaw ang ina kong reyna. O mahal na ina, ikaw ang aking reyna. Pusong aba, hindi mo hinayang mag-isa. O mahal na ina, sa'yo ako umaasa. Sa mundo na nagdurusa, ikaw ang kumakalinga. Minamahal kong ina, minamahal kong reyna. Maria Virgen Soledad. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa mahal na Birhen ng Soledad. Tayo po lahat. Aba, banal na ina ng Diyos, ang aming buhay ay lugmok sa kasalanan at kawalang ligaya. Sa pamamagitan mo ay naibalik ang ganap na buhay at kaligtasan, sapagkat tinanggap mo sa iyong sinapupunan ang salitang nagkatawang tao, ang kaligtasan para sa mga anak ni Eva. Pagsisisi, makapangyarihang Ama,
Batid ko ang walang katulad na lumbay at pagtitiis na tumagos sa masintahing puso ng lubhang namimigating ina sa loob ng 3 araw ng kanyang pangungulila sa iyong ginigiliw na si Jesus, upang ako ay matutong maging nagpis ng dahil sa aking mga kasalanan na naging sanhi ng pagkawalay ko sa iyong anak. Pinagsisisihan ko ang lahat at bawat kamalian ko at mamatamisin kong malagatan ng hininga bago magkasala sa iyo. Mula ngayon, sa panalangin ng kaibig-ibig na ina, ay pinangangako ang pagbabagong buhay at hindi na ako magkakasalang muli sa tulong ng iyong mahal na anak na dahil sa aking mga kasalanan ay nagtiis at namatay sa kanyang pagkapako sa krus. Amen. Panalangin sa araw-araw. O maluwalhating Birhen ng Soledad, mula sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus bilang aming ina. Dumudulog po kami sa iyong harapan at nagsusumamo sa iyong mahal na anak. Nakikiusap sa mga anghel sa langit at sa lahat ng mga banal na samahan ako sa debusyong ito. Kaakibat ng pag-aalay at pangako na mamahalin ka ng buong puso. Naway tulungan mo kami, lalong-lalo na sa oras ng aming kamatayan. O Birhen ng Soledad, nagsusumamo kami. Ilapit mo kami sa iyong mahal na anak upang kami maging marapat sa kanyang kapurihan at mahalin siya ng tapat katulad ng pagmamahal mo sa kanya. Mahal naming Maria, sa pagtulad namin sa Ama na nagbigay sa iyo ng kanyang bugtong na anak, gayon din naman, ibinibigay namin ang aming mga sarili sa iyo. Kami ay iyong iyo sa lahat ng yugto ng aming buhay. O pinakamamahal naming Jesus, sa pamamagitan ng iyong mahal na ina, siya nawa. Panalangin ng pagsusumamo. Mahal naming ina, sa pamamagitan mo, ginawa ni Jesus ang kanyang kauna-unahang himala sa kasalan sa Kana, na kung saan ginawa niyang alak ang tubig. Bagamat sinasabi niyang hindi pa dumarating ang kanyang oras, lahat ng ito, dahil sa masiding pagmamahal niya'y tumalima siya sa iyo. Naway katulad ng mga utusan, marinig mo na naming lahat ang tinig mong nagsasabing, gawin ninyo ang anumang ipinag-uutos niya sa inyo. Mahal naming ina, nangangailangan din kami ng himala mula sa iyong anak. Ipamagitan mo kami sa kanya upang ikaw ang manalangin para sa aming kapakanan. Sa katahimikan ng puso, banggitin ang kahilingan sa pagdidebusyong ito. Tayo pong lahat, Birhen ng Soledad, kung ito'y sa lalong ikaluluwalhati ng Diyos at sa kaligtasan ng aming kaluluwa, buong tiwala naming iniaalay ang aming sarili sa iyong makainang pagkalinga at lubos na umaasa na kami ay iyong tutulungan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus
debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Magsilod po lahat. Pangwakas na panalangin. Naninikluhod ako sa iyong paanan, o mahal na ina ng Diyos. Bagamat sawing palad na makasalanan, nagpapakumbaba kami na puno ng pag-asa sa iyong mapagkalingang puso. O Maria, sumasamo ang pusong ito upang tanggapin ang mga hibik nito para sa huling sandali ng aking buhay. Birhen ng Soledad, gusto kong hingin na makainam mong pag-aaruga at pagmamahal upang samahan ako sa mga nalalabing sandali ng aking buhay, kung saan ipapain ng iyong kalaban ang lahat ng panunukso upang mawalan ako ng pag-asa sa dakilang pag-ibig at awa ng Diyos. Gawin mo ang lahat, mahal na ina, upang huwag akong mawalay sa ilalim ng iyong pagtatangkilik. Sa iyo ko pinagkakaloob ang aking kaluluwa, o mahal na ina, birhen ng mga birhen, upang sa nalalabing 3 oras ng aking buhay, dumating ka sa mga huling tibok ng aking puso, upang patuloy itong maging panalangin ng papuri sa Panginoon na ating tagapagligtas. Katulad ng ginawa mo noong nasa paanan ka ng anak mo na pako at nakabayubay sa puno ng kaligtasan. O Maria, kausapin mo ang sinisinta mong anak na si Jesus. Ialay mo ang puso't kaluluwa ko sa Kanya. Sa kabila ng aking karupukan at mga kapintasan, sapat na ang salitang iyon upang igawad ni Jesus ang Kanyang pagpapala, upang ganap kong masilayan ang Kanyang banal na mukha, ang kaligayahan ng aba kong puso. Alam kong hindi mo ako bibiguin, aking ina, at hindi mawawalang saysay ang hibik kong ito. O Maria, ipanalangin mo ang anak mong ito patungo kay Jesus, ang ganap at tiyak na kaligtasan. Amen. Panalangin para sa mga ina at kababaihan. Panginoong Jesus, habang nakabayubay ka sa krus, ay inihabilin mo si Maria sa iyong pinakamamahal na alagad. Sinabi mo, babae, haya ng iyong anak. Anak, haya ng iyong ina. Ibinigay mo si Maria upang maging ina naming lahat. Siya naging takbuhan naming mga makasalanan upang makalapit kami sa iyo, at sa pamamagitan niya ay matanggap namin ang mga pagpapala ng langit. Sa kanyang makainang pagmamahal sa iyo, O Jesus, naging kaisa mo siya sa pagpapakasakit sa krus. Kung kaya't sa ngalan ni Maria ay sinasamo namin sa iyo, Panginoon, na igawad mo ang iyong pagpapala sa aming lahat, lalo na sa mga kababaihan at ina ng tahanan na nagsisikap na tularan si Maria. Birhen ng Soledad, ipabatid mo sa amin ang kahalagahan ng pagiging tapat, mapagmahal at ang hindi pagsuko sa buhay, kahit pa ito ay puno ng pagtitiis. Ipanalangin po ninyo ang mga ina na nagsisikap na maghanap buhay para sa kanilang mga pamilya, ang mga nahiwalay sa kanilang mga mahal sa buhay, ang mga balo at may karamdaman. Ang lahat ng aming mga panalangin ay tinataas namin sa Ama sa pamamagitan mo, o aming Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan, siya nawa. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, et anticum documentum
Lobos da tritui, prestet fides supplementum sensum defectui, genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sit et benedictio prosdenti ab otro que compassit laudatio. Amen. Amen. Omne delectamentum mense habetem. Amen. Deus Deus benedictum nomen sanctum eius benedictus Iesus Christus verus Deus et verus homo benedictum nomen Iesum benedictum Correius Sacratissimum benedictus sanguis eius pretiosissimum benedictus Iesus in sanctissimo altaris sacramento benedictus sanctus Spiritus Paraclitus benedictus
benedicta Maria, Mater Dei, Maria Sanctissima, benedicta Sancta eius et Immaculata Conception, benedicta eius glorio sa Assumption, benedictum nomen Maria Virginis et Matris, benedictus Sanctus Iosef eius castis simus Ponsus, benedictus Deus in angelis suis et in sanctis suis. Amen. Amen. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving every moment thine, every moment thine. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Radix, Salve Porta, ex qua mundo lux es orta, gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Valeo valde de cora, et pro nobis Christum ex ora. Let us pray. Grant us, O merciful God, a safeguard against all our weakness, that we who celebrate the memory of the Holy Mother of God may, by the help of her intercession, rise again from our iniquities through the same Christ our Lord. Amen. May the divine assistance remain with us always. Amen. Magandang umaga po. Nuestra Señora
de soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagmata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, mula sa sinapupunan hanggang sa kamatayan, si Jesus ay sinubaybayan bilang isang inong tunay, kami sana'y huwag papabayaan. O ina ng aming buhay, kami rin ay arin mga anak mong minamahal, Nuestra Señora de Soledad, inang mapagtiis ng mga hirap, nagbata ng pasakit, dahil sa Diyos sa atas, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad, o dakila ka, Nuestra Señora de Soledad.